Sa maduming tubig baha, biktima kayo ng palpak na flood control project ng gobyerno dahil kinirakot ng mga walang kahihiyan sa pera ng bayan at mga mamamayang may-ari ng pera. Yun. Yun po ang ibig sabihin nun. Mabuhay at magpasalamat tayo kay Pangulong Marcos dahil siya lang ang Pangulong umamin. Pangulong nag-expose ng ganitong scam, ganitong kalokohan. Yung mga nakaraang mga pangulo, puro pagdidinay, papugi lang. Pero meron din kurakot ng mga panahong yon. Hindi naman ngayon lang nagkaroon ng problema sa flood control program, sa totoo lang. Dahil dyan, ang aking puntingin, si Pangulong Marcos ay hindi sumali, hindi sumama sa korupsyon. Kasi kung ang Pangulo ay kasama sa korupsyon, hindi niya i-expose sa SONA at sa taong bayan ang anomalya dyan sa komisyon, for the boys, di ba? Kickback, ghost project, at saka po yung mga panaginip lang. Hindi pala nagkakatotoong buisit mga programa. Mabuhay ka, Mr. President. Ipakulong mo lahat. Kahit na congressman o senador, kontraktor, ipakulong mong lahat yan bago ka umalis sa 2028. Para yan ang pinakamalaking record ng Marcos administration. Magpakulong ng kaalyado dahil nangurakot, dahil nagsamantala sila sa kanilang kapangyarihan at salapi ng bayan. Mahiya naman kayo. Ibinuking na po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ito pong mga palpak na mga kontraktor, mga construction firm na gumagawa ng proyekto ng ating gobyerno. At naku, kahapon po, grabe ang natuklasan ng ating Pangulong Bongbong Marcos dyan po sa Kalumpit, Bulacan na lagi pong binabaha. Ang mga binabaha dyan ay Balagtas, Bukawi, May Kawayan, Marilao, Malolos, Kalumpit. Yan po yung mga pati etong Bulacan-Bulacan. Pati na rin po ang ano ba yung isang bayan na yon? Nakalimutan ko. Meron pang isang bayan na binabaha. Ubando. Yan po yung mga laging binabaha na bayan sa Bulacan. Kaya alam ko, kasi ako po isang Bulakenyo. By heart, by blood, at by birth. Talagang ako po tubong Bulacan. Kaya alam na alam ko po yan. Ngayon, ito pong natuklasan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay talagang matinding korupsyon. At ito pong mga proyekto na ito ay ginawa po noong pang panahon ni Digong. So ito po yung report ng ating Pangulo patungkol po diyan sa mga palpak na proyekto ng flood control program noong panahon ni Digong. Yung simento rito, natutulog sa kamay. Natutulog sa kamay. Hawakan mo yung simento dito. Unang-una yung simento, ganyan lang kakapal. Dapat 18 centimeters. 18 cm, mga 8 inches. Parang kalsada. Dapat ganyan kakapal. Ganyan lang ang nandyan. Pag subukan nyo mamaya, hawakan ninyo sa kamay, kayang durugin. Malabnaw yung simento na ginamit. Nagtipid sa simento, nagtipid sa... Tapos, meron dapat desiltation. Dapat, doon na naman sa kontrata, desiltation, dredging, completed. Tingnan naman ninyo, paano magiging completed yan? Tingnan ninyo. May isla sa gitna. Tinutubuan na ng damo na napaka... Masukal na yan, yun. Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagde-dredge. Although sa report namin, nagde-dredge sila. Ayan na naman. Para hahanapin natin yung sinong responsible dito sa gobyerno, sa private. At kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa. Managot sila, huwag sila managot sa akin. Managot sila dito sa mga tao dito. Yung mga kahirapan na dinala nila sa mga buhay nila. Okay.
Magandang umaga sa inyo lahat. Dito kami sa barangay Kalison. Bulusan pala. Bulusan na natin Kalison. Para makita kasi meron na tayong natangkat na report. May mga problema. Ito, maliwanag dito. Ito yung sinabi sa atin ni chairman na isang barangay chairman dito. Sinabi sa atin na halos 200 metro. Hindi halos. Mas mahigit sa 200 metro, hindi ginawa. Hindi linagay tapos nasira. Basta't wala na talagang linagay. Pero pag titignan nyo yung report namin, ay dapat completed na ito. Nakalagay doon na inspeksyon na, completed na, walang problema. Tapos hindi lamang sa hindi yung mga wala, ito naging kasama na parang ghost project na itong mga hindi lang itong may butas Eka mo, meron pa. Butas-butas pala itong dike na ito. Dapat buo ito dahil sa report namin completed ito. Bukod pa doon, may question sa kalidad ng ating flood protection dahil yung bakal na nandun sa loob parang hindi na nakapaon sa lupa. Kaya dumadaan yung tubig yung tubig sa ilalim naman, dumadaan, pumapasok ang tubig. Tignan naman ninyo, kailan last time na umulan dito na malakas? Yung bagyo, yung last time yung bagyo. Yung mga habagat po. Yung habagat dito. Hanggang ngayon, nakita naman ninyo pagpasok namin dito. Tayo lahat, puro parang swamp na ito, hindi na puro tubig lang ang makita mo. Kaya dapat ito, alam na namin, this was what was this, sinong kumpanya ito? St. Timothy. St. Timothy to. St. Timothy, ang kontratista dito. Kaya titingnan natin, kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Hindi pala kaya gagawin namin ngayon na nalaman na namin. Mabuti nga yung website nandyan at marami nang nagsusumbong. After basta kayo gamitin niyo yung para doon sa flood control. Nagre-reach po. Sige, magano kayo. Mag-report kayo. Tapos paulit-ulit yung report nyo sa akin, report na kay Gob, report na kay Kong, lahat ng reportan ninyo para alam namin, pati sa press, report ninyo para alam namin lahat. Dahil hindi pwedeng ganito. Pambira. This has been going on for years. Kailan inumpisahan ito? Itong dike. 2020. Yung una. Hindi, ito yung nabuo. Yan po yung una sa 21. Tapos lumipat po doon sa Tapos gano'ng katagal sila ng trabaho? May ongoing po. May ongoing ngayon. Tapos lumipat ngayon sila doon sa kabila. May ginagawa. Anyway, ang katatuhanan, under specification yung dike dahil nga sa bakal. Tapos nakita mo, pag hahanapin ninyo, meron kami mga picture. Pati meron kami mga diver na sinisid sa ilalim. At nakita talaga, very manipis lahat ng simento, hindi pantay-pantay, basta hindi magandang trabaho. Talagang bibigay. Kaya't bumigay na nga. Kaya't kailangan nila sagutin kung bakit ganito. Pero ang hirap dahil ipapakita natin ito what possible excuse do they have for not doing this? Hindi ko maisip. May dredging pa dapat. Tapos ito pa. Lahat ng flood control may kasamang dredging at saka desiltation. Anong sabi mo sa akin, Chairman? Ni minsan di ka pa nakakita ng desiltation dito. Kasama sa kontrata yun. Walang na-desiltation. Yung dinaanan namin, sabi na, nandoon din sa record na may desiltation doon. Nakita nyo ba? Ang babaw natubuan na yung lupa, natubuan na ng halaman. Ganong katagal sila hindi nagdi-desilt. Pero sa record nakalagay, desilted. Pampira. Wow. Nagulat ako yung gitna ng ilog, may tumutubo na... May isla na nga sa gitna. May isla na sa gitna. May isla sa may sapang bahay.
Ay, nako. Papatawag po ba natin, Pangulo, yung mismong Timothy? No. Lahat ng kasama doon sa natin, tapos ite-trace natin saan nanggaling itong mga programang ito. Saan napunta ang pondo? Bakit ganitong nangyari sa ano? At sino ang pumirma na sinabi okay lahat? Na sinabi magandang performance, maganda, completed. Ika nga, hindi naman talaga completed, ang liwa-liwanag. Oh. Dapat isama mo sila hanggang doon sa kabilang dulo. Makita nila lahat ng butas-butas. Pinipirma. Oo. Acceptance eh. Ay, hindi nyo ginagawa. Wala na po. Tinanggal na. Oh, gosh. Oh, walang acceptance. Nag-report sa akin. Sa'yo lahat. Hindi nag-report sa akin eh. Sila eh. Governor's office. Oh, hindi man lang pinakita sa akin. Actually, isang beses lang sila nag-report sa akin. Pinatawag ko pa. Yung mga DP. Pinatawag ko pa. Ilatag niya lahat. Tungkol saan? Humingi kasi sila ng Provincial Development Council of Resort Zone. And may kailangan sila. Kaya sabi ko, punta kayo sa akin. Puntahan niyo ako. Ay, gusto ko makita lahat. Oh. Pinakita. Tapos sinita ko na sila. Sabi ko, oh, ngayon lang. Sabi ko, ngayon lang nag-report yung ano niya. Bakit? Sabi niya, oh, ngayon hindi niyo pinireport. Eh, namin naman nila. Eh, dapat makita namin eh. Wala, di na lang sila Hindi na nila nakikita. Walang acceptance. Hindi ako pa. Pero nakalagay sa record. Pero nakalagay sa record. Completed lahat. Completed lahat. Tinanggal na raw po yung acceptance. Oh, wala nang acceptance sa local. NDP, tinanggal na. Ito nga, Kahit pambili ng pera sa sa pilitan. Sa pilitan yung kanilang ginawa na acceptance. Anyway, ganito Punta pa po tayo dun sa Barangay Frances. Meron kami punta na isa pa. Para ano Sa naman. Frances. Ganun din ang Ganyan, situation. kung titignan natin kung ganito nga rin para makita natin Sama ka ang sarili. Oh, Frances. Okay, thank you. Lahat po ng yan binuking ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ang gumawa nga po nito ay yung St. Timothy. Etong St. Timothy ay isa lang po ang may-ari, pati yung St. Gerard. Yung St. Gerard na construction firm o construction company ay pag-aari po ni Sara Diskaya at Curly Diskaya. Ito pong St. Gerard, ito po ang isa sa pinakamalaking kontratista ng gobyerno nung panahon ni Digong. Ito po yun. At ito nga pong nakarang eleksyon ito yung kumandidatong mayor ng Pasig at natalo po kay Mayor Vico Soto. Buti na lang talaga at natalo kay Mayor Vico Soto to dahil napakarami po pala nitong korupsyon na ginagawa sa sa Pasig pa lang hindi na nagbabayad ng tax. Meron po silang pinasara din na isang construction kasi walang permit. Yan ay nag-trending sa video ni Vico Soto. So, eto po ay nabubuking ngayon dahil nga po ang dami pong nagrereklamong mga DDS. Kada baha, kada may bagyo, may habagat, wala silang ibang sinisisi kung hindi ang ating Pangulong Bongbong Marcos. So ngayon, 'di ba? Dahil sa pangbabash ng mga DDS, heto na, sinasampal kayo ngayon ng katotohanan na etong mga proyekto ni Digong noong siya ang presidente, yun ang mga palpak, yun ang mga walang kwenta. Yan ang mga dahilan kung bakit baha palagi sa Metro Manila, sa Bulacan, sa Cavite at sa iba't ibang panig pa ng ating bansa. Kasi itong St. Gerard, St. Timothy, Alpha and Omega, isa lang ang may-ari. Naku po, Luzon, Visayas, Mindanao ay meron po silang mga nakukuhang mga proyekto at bilyon-bilyon po ang kanilang nakukuhang pondo para po sa mga flood control project. Kaya lang, Diyos ko day, nako, ampaw. Tinalo pa ang ano ba tawag dun sa styrofoam yung may tawag dyan Topo. Topo construction. Katulad nun, biruin nyo ang ating Pangulong Bongbong Marcos, kinamay yung semento nung dike. Kayang-kayang tibagin ng kamay. Di lalo na kapag mga malalaking bato ang tumama dyan o mga troso.
ampaw po ang ginagawang trabaho, ginagawang dike nitong St. Gerard o St. Timothy o kung ano mga kumpanyang gumagawa na yan, basta connected sa Diskaya. So, ibig sabihin, etong mga flood control project na ito, nung panahon ni Digong, ito ang nagiging dahilan kung bakit palpak ang flood control program. Kung bakit laging baha sa Metro Manila, kung bakit malala ang baha sa Bulacan at sa mga karatig lugar pa. Dahil nga po dito sa pagpapabaya ni Digong kumbaga parang binibi niya itong kumpanya na ito dahil ito po ang isa sa mga top contractors ni Digong noong siya ang presidente. Hindi siguro ini-inspeksyon. Biruin nyo ang inspection nila tama, accurate at tapos na daw yung proyekto, maayos daw yung proyekto. Pero mismo ang ating Pangulong Bongbong Marcos ang nag-inspeksyon. At nakita niya, sa gitna ng ilog, meron ng isla. Dahil nga po, yung siltation project o yung dredging, hindi naman ginagawa. Yung dike, nakalabas yung bakal. Mababaw ang pagkakabaon at palpak ang pagkakagawa dahil kung ang isang ruler o yung kasing kapal ng kalsada, pagpalagay na lang natin ganito kakapal yung dapat na proyekto nila, ang ginawa nila ganito lang kakapal. Ganito lang kanipis nitong cellphone. Dapat ganito kakapal, tong katulad nitong mag ko na ito. Kung ganito po kakapal ang ginawa nila na dike, hindi po yan basta-basta mabubutas. At hindi, kung yan matibay ang semento na ginamit, hindi po tinipid. Hindi po yan matitibag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Ngayon, ito po yung mga papakita ko sa inyo, itong mga project etong kumpanya ni Sara Diskaya. Tignan nyo po. Ayan po, nasa screen ninyo ang proyekto nitong si Sara Diskaya. Makikita nyo po dyan, kauna-unahan po dyan, ito pong proyekto ng kanilang flood control program o structure sa Bulacan. Nandyan din po yung Malolos Marine Fishery School Laboratory, San Pedro National High School, Hagonoy, Bulacan, Taliptip National High School sa Bulacan, Bulacan, Pungo Elementary School sa Bulacan, Bulacan din po yan. Santissima, yun Hagonoy, yun yung isa sa mga binabaha din Santissima Trinidad Elementary School sa amin, sa Malolos, Bulacan, Ligas, sa amin din yan. Ito na mga slope protection works ng Silang at Santa Rosa sa Silang Cavite at Santa Rosa, Laguna. Rehabilitation ng drainage system ng Pasig City. 2018 po yan Buting Elementary School, Pasig City pa din. Rehabilitation ng drainage system ng Ilugin Creek Outfall, Rehabilitation of Drainage System, Sandoval Avenue. Pasig pa rin siguro yan. Workshop building at Rizal Extension, Rizal XP, Santa and Pilot Science. Hindi natin alam kung saan yun. Baka Rizal High School. So yan po, projects pa lang po yan for 2018. Ito po proyekto na ito ay panahon ni Digong. So yung flood control structure sa Bulacan, napakarami nito proyekto sa Bulacan, pero yung flood control structure, yan yung tingin ko na malaki ang kailangang questionin dito ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kailangan na talagang sila po ay maipatawag, maimbestigahan. Dahil nga po, itong kanilang flood control structure sa Bulacan, naku po, talagang palpak, ampaw, topo construction, masahol pa sa gawa ng mga tsekwa. Tinarantado po nito ang mga Pilipino. Talaga pong ito kumbaga ito yung mga pusakal na kontraktor na
kunwari gagawin ang kanilang proyekto, magbubuhos kunwari ng pondo, pero ang gagawin po ay titipirin ang proyekto at saan na kaya napunta ang ibang pondo. So napakalaki po ng kailangang sagutin dito ng St. Gerard or St. Timothy or itong Alpha and Omega. Simula nung panahon ni Digong po na mayagpag na sila. So ngayon po nabuking sila ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga, di ba, ang mga DDS kasi nakita nila 3 taon malala ang baha. Ngayon syempre, hindi naman bobo tanga ang ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi ito mapansin. Na teka, gawa ng flood control program, projects, nilalaanan natin ng pondo. Pero, di ba, hindi pa rin nalulutas ang usapin ng baha dito sa ating bansa. Yun pala, mayroong mga proyekto nung panahon ni Digong na ampaw. So, ano ngayon ang masasabi kaya dito ni Amy Marcos na kino-question ang pondo ng DPWH? 1 billion daw kada araw. Ano kaya ang masasabi dito ni Joel Villanueva? Na kino-question ang baha? Na kahit daw ginagastosan ng napakalaking pondo, lagi pa rin daw baha. Yun pala, walang ibang dapat sisihin dito kung hindi ang mga kontratista, contractor, construction firm na kinuha ni Digong, nanalo sa bidding noong siya ang presidente. Tapos, palpak ang mga gawa. Ano kaya masasabi ng mga DDS dito? Sila ang dahilan kung bakit ngayon madadagdagan ng problema ni Digong. Madadagdagan ng problema ng mga kaalyado ni Digong at madadagdagan ng problema ng mga kontratista, kontraktor na sabit sa korupsyon ng mga opisyal ng gobyerno noong panahon ni Digong. Nagkasabit-sabit na. Sino mag-aakala na magkakabukingan na to? Sino magkakaakala na etong kanilang mga ginawang katarantaduhan lalabas ngayong panahon ni PBBM? Kung hindi ninyo kinwestiyon ang baha at sinisisi ninyo si PBBM, hindi ito mangyayari. So ngayon, bumabalik sa inyo ang lahat ng inyong mga sinabi. Kayo ang babalikan ngayon. Kayo ngayon ang tatanungin. Ano ngayon ang masasabi ninyo? Na nabuking ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ang mga proyekto ni Digong noon, yun pala yung palpak. Kaya laging baha. Medyo mahaba na po itong aking video. Meron akong isa pang topic tungkol po sa baha. At ito'y tungkol sa Mindanao. Tingin ko dito na papunta tong investigasyon na to. Dito na papunta. Next vlog, yan po ang inyong mapapanood. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog nito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Mga DDS talaga, mga bobo. Ayan, sige, question kayo ng question kay PBBM. Sa flood control program niya. Heto na, magkakaalaman na kung kaninong flood control program ang palpak. So, yun lamang po. Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.